Matagal ko na narinig ang mga tungkol sa'yo. Walang hindi nakakakilala sa'yo. Si Emo, ang padrino. Sir, ito, dito ba yung court na pinag-shootingan ni FPJ noong araw? Ano po? Donalds. Saan po yun? Magkalawa na dyan. May ano, ito? May ano, chapel. Ay, doon din siya sinuting yung chapel na yan. Pinaril, di ba? Saan po? Doon yung nagtuloy grenade. Saan siya na... doon nandun yung ano? Yung bumaril sa kanya sa Ibarangay. Dito tumakbo si ano? Ang pangalan nun? Connie Reyes. Connie Reyes dito. Nung binaril siya dyan. Hindi na po eh. Dito kayo sa kaliwa. Kaliwa kayo papasok. Ayan po. Andiyan ako eh, nung linibing yung nakaburol niya si Fernando po eh. Ay, Diyan ganun. sa chapel. Bakit siyang tinutugtog sa karo? Hindi ba dapat punebre? Ang balita ko yan ang paboritong tugtog ng matay. Maraming salamat at shoutout sa mga nag-request ng bidyong ito na sina Bandol Texon, Nino Hisola, J. Presila, Bong Cabron, Dante Santos, Rene Perido, at kay Sir Gerald Faelman. Marami na tayong napuntahang malalayong lugar na pinagshootingan ni The King FPJ sa kanyang mga pelikula. Dinayo natin ang iba't ibang lugar at mga probinsya. Ngunit napapaisip ako kung bakit itong pelikula ni The King na Ang Padrino ay nandirito lang sa pusod ng Maynila ay hindi natin makita. Mabuti na lang sa tulong ng napakagaling na artistang si Sir Sandro Zamora ay natuntun natin ang bahay ng Padrino na si Emong Sanchez. Marami pong salamat, Sir Sandro. God bless po and regards. Ano yan boss? Sir, saan ba? Dito ba sinuting ni FPJ yung padrino dati? Yung may basketball court tapos... PJ yung padrino, anong lugar yan? At dito sa lugar na ito, nakausap natin si Sir Rudy, si Sir Jemar at si Sir Doro. Malapit daw sa B-Mapa. Dito, Bimapa to. Ito yung Bimapa. Ano to, Santa Mesa. Tayo, tambay yung dating ano, tangke ng tubig, yung ginanapan ng padrino, yung court, yung kay PJ. Hindi, padrino, hindi yan ah. Tangke ng tubig lang. Hindi, yung bahay. Yung court. Tada ko kapon pare. Ako, skuli po. Longgay! Sandali. Ano to naririnig ko na hindi ka raw nag-iiwan ng pondo ng gasolina? Kung alam mo ba to, yung padrino, di ba yung padrino na palabas na PJ, yung bahay? Yung may court, sa may... Gardenville ba yan? Hindi, doon sa may Jonels. Jonels nga dito. Yung may chapel. Road 3. Binurulan niya sa may chapel. Aba kayo ito, nakikita nyo, 7-Eleven. Labas uli kayo dito. Pabaho kayo. Pagtawag niya doon, Road 3, may dyan pala 7-Eleven. padrino. Tanong nyo Yung bahay po? Doon Oo, po? yung bahay. Yung bahay niya, Jonels yung basketball court. Yung bahay niya mismo eh. Kinagarahe mo tong chip, halos tuyo ng tangke. Paano naman yung karelyebo mo? Paano niya malalabas tong chip? Baka mamaya hanggang kanto lang, maubusan na ng gasolina. Hihinto na. Ito po? Ito? Jonels yan. Oh. Yan. Ayan po. Andiyan ako eh, nung linibing yung nakaburol niya si Fernando po eh. Ay, Diyan ganun. sa chapel. Sa Yan, chapel. yung mga bahay na yan, dyan. 1989. Boy pa. Joners? Jonels, Road 3. Road 3. Road 3 Jonels, dito kabila lang nito. Bihira lang naman ho mangyayari ito eh. Ang totoo nga ho, ako nga ginugulangan ng mga kasama ko. Ikaw? Ikaw magugulangan? Naku, mas magulang ka pa dun sa palang binibinhi eh. Tagal pa yun. Road 3 po. Bata pa ako, Kanan po kayo. Kanan kayo, no? Tapos may 7-Eleven. Kanan tingin ko kayo. Pabaho kayo doon, tanong nyo yung sana. Road 3. Road 3. Jonels. Pag ganun po yun, pagbaba nyo dyan sa may tulay, pag ganun, dito kayo sa kaliwa, dire-diretso yun lang yun. Nakita kayo sa dulo, barangay. Opo. May barangay doon, tanong nyo ng Jonel. Tinutumbok mo. Tumbok Jonels. ng Jonel din yun, no? Tanong nyo ng dumi. Thank you po. Himpait pa. Hindi na ho maulit, Aling Sayong. Talagang hindi na mauulit.
Anong name niya, sir? Rudy. Rudy. Sir, thank you, sir. Kapapalabas Pangalan lang niya, sir? nakaraan yan eh. Jemar yan. Jemar, sir. Kapapalabas lang nakaraan yan. Pati Dalawa yung karsada ang papasukin yung pagbabal. Hindi na po eh. Dito kayo sa kaliwa. Kaliwa kayo papasok. Sir, anong name niya, sir? Anong name niya po? Doro po. Ha? Doro. Doro. Jonels po, Jonas. Basta pagbaba niyo 7-Eleven, dito kayo sa kaliwa. Diretsuhin nyo lang yun. Sa dulo na may barangay. Tanong nyo lang. Tapos na kayo konti ng barangay. Thank you po. Sir, thank you po. Ingat po. Kaya emong natatakot kayo pero sa akin hindi. Ito ang gate kung saan kinakausap ni Chayong ang mga driver ng jeep. Naasar sa inyo. Alam niyo gagawin ko? Sinundan namin ang mga direksyon na sinabi nila Sir Rudy hanggang sa natagpuan Sir, good namin afternoon. itong barangay hall. Sir, dito ba yung court na pinag-shootingan ni FPJ noong araw? Ano po? Donald's. Saan po yun? Magkalawa na dyan. May ano ito? May ano, chapel. Ay, doon din siya shooting yung chapel na yan. Thank you po. Minsan tuloy iniisip ko eh. Baka biglaan na lang magkawalaan dito ang pyesa ng jeep eh. Yun po, hindi namin magagawa. Bakit hindi? Eh, kung patayin mo kami ni Emong. Magkano dyan? Magkano nyo yan? Kalawa. Diba may unang house chapel. stolen Ah. dito sa kanan? Tapos makikita rin yung chapel doon. Nandun pa kaya yung bahay? Pero nandun yata yung may-ari. Ay, thank you po. Marami pong salamat at shoutout din po sa mga tao na nasa barangay hall na napagtanungan namin at nagturo sa amin kung saan matatagpuan ang lugar na hinahanap namin. Ngunit sa kakabaybay namin sa lugar na ito, hindi namin namalayan na nalagpasan na pala namin ang bahay ng padrino na hinahanap namin. Hindi basta mapapansin ang lugar sapagkat private property ito. O ano pa hinihintay nyo? Hala, pasado na! Pabalik na sana kami sa barangay hall. Mabuti na lang at itinuro sa amin ni ma'am kung saan ang basketball court sapagkat narinig niya kami nagtatanong sa kabilang street. Ay, dito ba? Ay, chapel. Saan po yung basketball court? Ay, ito ba? Sa tabi ng chapel na nasa kaliwa, pinasok namin ang gate na ito na itinuro ni ma'am. At dito, natagpuan na namin ang basketball court at ang bahay ng padrino na si Emong Sanchez. Ito ang basketball court na ginamit sa pelikulang Ang Padrino noong 1984. At tinatawag nila itong Jonels. Pare, Oh, di ba pare? Tingnan mo, di ba? Bagong-bago yan pare, may fog light pa yan oh. At ito ang bahay ng padrino. Kapansin-pansin ang napakalaking pagbabago sa bahay na ito. Makalipas ang 41 taon mula nang kinunan ito sa pelikula. tutag doon na sa scan mo, hindi ka pabayad ng sesa, ito na naman. Pare, magandang pasok ng negosyo, pasok ang pera, kaya bilhin naman ako ng bilhin ng sasakyan. Ito naman oh. Sir, magtanong lang po sana. Sir, ito po ba yung ginamit na FPJ sa pelikula? Ito po yung ginamit na FPJ sa padrino? Ito po yung bahay? Ito po. Ito yun? Pare, mabuti na yung nagtatabi para pagdating sa dulo, may bubunutin. Nakausap namin dito si Sir Ramil at anak siya ng nagmamay-ari ng bahay at compound na ito. Siguro sa labas lang kasi nagbago na ng itsura, hindi na siya nagbago na rin yung itsura pero dito yun. Ito mismo yung bahay na tinaran nila. Oo, pero nag-iba na yung itsura, hindi na siya ganyan. Ang nag-iba na. Eh kaya ka lang naman nagkaroon ng apartment at saka mga pampasaherong jeep dahil yung asawa mo, si Maring Chayong, kamag-anak yata si Nat King Cole. Masyadong natmako. Pati yung, pero yung apartment, yun pare.
Ah, ito rin po. Dati wala pa mga pader, ano? Wala pa, wala. Hindi, may pader na pero yun, iba na yun. Iba na yun. Oo, SM na Sabi yung... na rin, di ba? Pare, walang halong biro. Balita ko, pare, nagsusugal ka na naman. Hindi pare, hindi na. 10 taon na, hindi na. I'll never got the place, pare. Puro negosyo na lang inaasikaso ko. Ang apartment na ito ay matatanaw sa likod ng kinatatayuan ni Jimmy at ni Emong. Sa likod ng kotseng itim na ito sila nag-uusap, na noon ay wala pang building na nakatayo. O di sige, kung makakasabat ka na lang ng mga agad, sumunod ka na lang sa pupuntahan natin. Alam mo na naman kung saan yun ba? Sige. O sige. Sige, pare. Yung pasukan ng gate, di ba? Ito po ba yung pasukan Ano nun? pa rin yung gate. Hmm. Pero wala pa to. Wala pa yung building. Ah, wala pa to dati. Open pa to, no? Ay, hindi mo tinawagan double! Galing. Laki na pinagbago. Ang laki talaga. Hinahanap ko po yung rehas eh, yung ano eh. Wala. Kaya iba na pala. Wala, iba na eh. Bago. Pinatay mo ang asawa ko! Nagawa mo patayin ang asawa ko! Sarili mo, kumpare! Walang iyak ka! Lumawat ka dyan! Sa loob ng kinatatayuan ni Sir Ramil, nakapwesto si Daria Ramirez, na ngayon ay na-extend na ang bahay, kung kaya't umabot na ito sa gate ng basketball court. At wala na ang brown na gate na makikita sa pelikula. Napakawalang hiya mo, Emong! Pinatay mo si Jimmy! Para kang isang ahas! Hindi, kausap ko po si Sandro Zamora. Siya po nagturo sa akin sa likod, hindi lang niya matandaan. Yung kapatid, yung artista. Kasi ano saan? Sabi niya dito sa may Bima pa, kaya lang hindi ko matandaan yung sa may malalaking tangke daw ng tubig. Kaya nagtanong-tanong ako dito. Wala na yun. Opo. Ang malaki ang takto yun. Wala pa ata ang SM nung ginawa nila yun eh. Ay, wala pa. 1982. Pero buti, buhay pa rin tong court, no? Sa kinatatayuan ng building na puti, pumarada ang kotse ni Attorney Villacosta. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga naman, oh. Emong Sanchez? Sino po ang nagmamayari nito? Wala na, patay na si Pero kayo po ang namamahala. Ano po kayo nung mayari? father ko yun. Ah, Father Rick. Bali kayo po may-ari na neto ngayon. Hindi, marami mga kapatid ko. Wala na, hindi. Pati yung paligid po, sa inyo po yun. Diyan sa kulay green po siya, ano? Ay, dyan sa Pilipinas. Yung sniper. Tsura, wala tsura. Saan kaya pwede pumasok dyan? Hindi, doon ka tumaan. Tapos kanan ka. Tapos merong karinderya. Step na pasok doon. Ah, doon yung ano. Magtanong mo na lang. Ah. Ito ang Baldovino Street at dito pumarada ang sinasakyan ng hired assassin na si Ray Langit. Ang nasa kaliwa ay ang karinderya na sinasabi ni Sir Ramil. At nandoroon pa rin ang poste ng kuryente na makikita sa pelikula. Dito sa iskinitang ito, pumasok at naglakad ang assassin na si Ray Langit.
Good afternoon po. Yung padrino po, dito po ba yan? Yung kay FPJ, yung padrino, Bakit? dito po sinyoting yan. Oo. Ah. Napakalaki na rin ang pinagbago ng lugar na ito mula nung kinunan sa pelikula. Ito ang bahay na pinasok niya at nagpanggap siya na may aayusin sa linya ng kuryente. Dito sa bahay na ito, pinatay niya ang mga nakatira dito upang magawa niya ang kanyang binabalak kay Emong. SM na yung... Pinaril, di ba? Doon, wala. Asan po? Doon yung medyo nag-green na yun. Doon sa pinaril. Saan siya na... doon nandun yung ano? Yung bumaril ka kanya sa ipinaril. Ito ang itaas na itinuturo ni Sir Ramil kung saan nakapwesto ang sniper na si Ray Langit. At mula dito, masisilayan sa ibaba ang bahay ng padrino. Nandun yung ano? Yung bumaril ka kanya sa ipinaril. Opo, saan po pumasok si Ray Langit nun? Doon sa may kabilang. Yung street, iba ka. Gano'n rin siya. Iba na. Iba na talaga eh. Okay. Nagano'n siya. Gusto din na. Ang laki rin ng pinagbago pala, ano? Oo, laki. Laki pinagbago. Wala yan. Laki. Laki pinagbago. At dito sa gitna ng court na ito, binaril siya ng sniper at bumagsak. Dito tumakbo si ano? Si... ang pangalan nun? Connie Reyes. Connie Reyes dito. Yung binaril siya dyan. Bali. Ito ang eksaktong anggulo ng kuha ng eksenang iyon kung saan nakahiga sa basketball court si daking FPJ at yakap-yakap ni Connie Reyes. Ito ang chapel na ginamit na pinagmurulan sa padrino na nasa gilid lamang ng gate ng compound. Mula sa chapel na ito, inilabas ang kabaong ng padrino at maraming nakaramay na tao. Ito ang Hintoloro Street, kung saan naglakad ang mga tao, buhat ang kabaong ng padrino. Dito kuha ang eksenang iyon mula sa Hintoloro Street papunta sa Road 3, Buen Viaje Street. Bakit yan tinutugtog sa karo? Hindi ba dapat, Ponebre? Ang balita ko yan ang paboritong tugtog ng matay. Sir, maraming pong salamat. Videoan ko lang po yung ano, para maano. Thank you po.